Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo nandun Ngayon po ay araw ng Biyernes. Happy Friday. We are looking ahead for a long weekend, no? Regular weekend lang po. Dalawang araw, Sabado, Linggo. But at any rate, pag Sabado at Linggo po, syempre kahit pa paano makakapagpahinga tayo, ano? Okay. So, yeah, let the show begin. Simula na po, nagsimula na nung Lunes Lunes ba o Martes? Martes ata nagsimula na ang filing ng Certificate of Candidacy, ano, ng mga para sa mga taong gustong kunong magsilbi sa ating bayan sa Pilipinas, Meron po atang 18,000, if I'm not mistaken, 18,280 elective positions ang pinag-aagawan po ngayon ng mga taong gustong mamuno sa ating bansa, gustong maging katulong sa pagpapaunlad ng ating bansa at ng ating mga mamamayan, Hopefully, yan po lahat kasi ang sinasabi nila, tutulong sa ah, pagpapalaki o pagpapaunlad ng ating ekonomiya at buhay ng mga tao. Ang dami pong posisyon na yan, 18,280, para matulungan ang ilang tao yon. Ilang taon na ba ng mga Pilipino? Parang 108, 19 million. Dami na, Sipin niyo, Ayan bagay, ano po yan, yung ating mga posisyon na yan ay from national down to local, National, which means simula po sa senador, hindi po kasama ang presidente at vice-presidente dito ngayon, Simula sa senador pababa. So, 12 senador pababa po sa mga konsehal ng bayan, So, senador, party list, congressman, yung mga ating mga representatives, governor, vice governor, ano pa pababa, board members ng probinsya, mayor, city mayor, vice mayor, municipal mayor, city vice mayor, mga councilors, So madami po 'yan. Parang nasa 18,280 ang ating mga pinag-aawayan diyan. Okay, so pero napapansin natin na ang mga tumatakbo ay karamihan ay mga lumang mukha pa rin, lalo na po diyan sa national, sa Senado, puro luma. Ilan po yung bago, May napansin naman po ako mga bagong mukha, itong mga nasa Makabayan Block at saka itong Akbayan, Uh, pero yung pong nasa ruling coalition ay luma na po, at ang napansin ko pa nga magkakapatid, magkakapatid. At any rate, pero yan po mga lumang mukha na yan, patuloy nating ibinoboto, Bakit kaya, ganong, kung tutusin, kita nyo naman, hindi na umasenso ang buhay ng mga tao, hindi pa umasenso ang ekonomiya natin, palaki ng palaki ang utang. Pero patuloy pa rin nating ibinoboto yung mga taong yan na matagal na sa pwesto. Right? Bakit kaya, Siguro dahil sa unang-una ay yan po ay muscle memory na, Muscle memory. Lagi nyo po kasing nakikita, napapanood, sa dami kasi ng mga kandidato, ang naaalala nyo ay syempre yan lagi nyong nakikita at napapanood sa TV. Naririnig sa radyo, sa sa mga social media, yan ang mga nakikita nyo. So pag wala na kayong maisip, siguro, okay, eto, mga ano ito, mga dati ng senador, lalagay ko na lang. Yan po ang tinatawag na muscle memory. Pag wala po kayong maalala, yan na lang ang inyong ilalagay, sayang ang boto, Parang ganun.
Okay, sa muscle memory. Padalawa, ano po, tayo po kasi mahilig sa ano eh, sa mga, alam niyo ating ang karamihan sa mga botante ang hinahanap po sa characteristics, no, ng isang kandidato ay yung mabait, madaling lapitan, at mapagbigay. Ano? Yan po ang tatlong usually, pag tinanong mo ang isang botante, anong gusto mo sa isang kandidato? Sasabihin sa iyo, aba, siyempre yung mabait, madaling lapitan, at saka mapagbigay, ano? Bakit kaya yun ang hinahanap natin, ano? Bakit hindi natin hanapin ang uh, karakter, ano? Uh, capabilities, ha? Yan, mga ganyan. Ano ang cause kung ano yung kanyang uh, dahilan kung bakit siya tumatakbo. Ano? Yan. Pero sa halip na yung tatlong yun ang ating hinahanap, ay ang hinahanap natin mabait. Ano pa nga? Mabait, mapagbigay, madaling lapitan. Kasi po, palagay ko ito'y aking haka-haka lang. Kasi ang inaasahan natin, alam natin na yung mga yan, alam natin yung mga yan ay may mga pera at manghihingi tayo, no, ng tulong sa kanila, right? Pero hindi po yun talaga ang trabaho ng mga yun eh. Alam mo, ang trabaho po ng mga yan, katulad ng mga naandyan sa national, senador at saka congressman, yan po yung mga yan, ang trabaho ng mga yan ay gumawa ng batas to enact laws. Ano? Alright? Hindi po para tayo tulungan. Alright? Sa ating mga problema. Isa, padalawa, ang trabaho ng mga nasa local naman, ay siyempre, another thing, enact laws and to implement laws. Yan po ang mga trabaho ng mga binoboto natin. Wala po diyan sa mandato nila na tulungan ang mga tao. Wala po ako natatandaan as far as I remember, wala po ako natatandaan na nakalagay diyan help constituents. Hindi po. Okay? So, ang dapat siguro hinahanap natin ay yung mga taong may karakter, credible sila, capable, at saka kung malaman natin kung ano yung kanilang dahilan kung bakit sila tatakbo at gusto nilang lumaban sa eleksyon. Yan po makikita natin ano po yung tinatawag natin, hanapin natin ng credibility. Character muna, yan ba ay mapagkakatiwalaan? Yan ba ay talagang capable? Pag sinabi natin capable, ayan ba ay kung ilagay natin sa pwesto, ayan ba ay kaya niya ang dapat mga gawain sa opisina na yon. Like for example, ang isang congressman or senador, kaya ba niyang maggawa ng batas? Hindi po yung pagdating doon ay sakalaan sila mag-aaral, ginagawa nilang training ground ang kanilang opisina. Kaya po napapalubog lalo ang ating gobyerno kasi ang inilalagay natin sa pwesto ay yung mga walang kaalam-alam sa dapat nilang gawin. Hindi ko naman po sinasabi na dapat na master na sila sa ginagawa sa trabaho na yun. Wala pong ganun, lalo na't bago. At least meron siyang alam na kaunti. Kahit papaano, kung papaano gumawa ng batas, lalo na how does a bill becomes a law. Kahit man lang yun, alam nila kung papaano. Konting proseso na alam nila sa papasukan nila. Hindi po yung pagdating doon, kakandidato pag nanalo, bahala na. Ganun lang po yan eh. So karamihan po sa atin, lalo na yung mga nandiyan sa Senado, Congressman, hindi po alam kung paano pa maging
batas ang isang bill. Very basic po yan dapat. Okay? Patatlo, ano pa? Ano ang dahilan niya kung bakit siya tatakbo? That is the cause. Ano ang kanyang rason kung bakit siya gustong maglingkod sa mga tao. Usually, sasabihin naman po yan, ay gusto kong tumulong. Whatever. Hindi po yun. Hindi yun ang dahilan kung hindi yun ang mandato. Wala pong ganun na gusto kong tumulong sa mga tao. Wala po. Ang mandato niyan ay maggawa ng batas, magpatupad ng batas, gumawa ng batas para sa kauunlad ng lahat ng tao na nasasakupan nila. Yan po ang mga mandato ng mga na yan. Sasabi ko nga sa inyo, there are three branches of the government: judiciary, executive, and legislative. Ang legislative po, yan yung congressman, yung mga senador, ang counterpart po niyan, yung mga sa local, ay yung mga board members at saka yung po mga konsehal. Ang trabaho po ng mga yan ay gumawa ng batas at ordinances. Yan po ang trabaho nila. At tapos ang executive naman po ay yung presidential pababa, Yan yung mga executive branch of government. Yan ang trabaho nila ay mag-implement ng ginawang batas ng Kongreso. Yan po. Patatlo, ang judiciary, ayan po ang nag-i-interpret. Nag-i-interpret ng mga batas na in-implement ng executive, ang mga batas na ginawa ng Kongreso at in-implement ng legislative. Tinitingnan nilang ng judiciary kung tama ba ang ginawa ng dalawang other branches of government. Yan po yan. So, ang ibig kong sabihin, yan pong mga nasa mga legislative at saka executive branches na mga elected position, yan po ay ang pinaglalabanan ngayon. At yan po yung mga yan ay dapat na mga naandyang tao ay karapat dapat sa pwesto. Okay? So, marami naman po. Hindi pa naman po start ng campaign season, pero yan na po, sari-saring gimmick ang gagawin ng mga taong yan, mga gustong silbi kuno sa ating gobyerno, at atin pong sa ating mabuti ang kanilang mga kredibilidad, kapabilidad, at kung ano ang kanilang gustong gawin sa gobyerno. Okay? Huwag na po tayo magpabudol doon sa mga taong sa mga kandidato na matagal na dyan sa pwesto na wala namang nagagawa mabuti. Tama na po yun. Lagi ko pong sinasabi, ang pag-unlad ng mga tao ay nagsisimula sa tamang pagpili ng mga botante sa kanilang mga leader. Kung nagkamali man po tayo sa unang pagpili, 3 taon lang po yan. Palitan na natin. Huwag po yung 3 taon, nagkamali na sila at wala silang nagawa. Sa loob ng 3 taon, iboboto pa rin nila natin sa susunod na 3 taon pa. Tama na po yun. So, simulan po natin ang pagpili ng maayos na kandidato ngayon. Okay? At kung tayo man po ay nagkamali, huwag niyo po sisihin ang sarili niyo. Pero, pag nagkamali pa uli kayo sa susunod, at ibinoto nyo pa rin ang parehong mga taong yan, yan po ay sobra ng katangahan. Okay? Okay, magandang araw po at happy weekend. Bye-bye!